thank you for this great privilege once again that God will going to use me, amen, to bring this message to you. I keep asking the Lord what message should I give, praise God, but it's always end, amen, into this message. Actually, I already taught this, amen, in Saturday and Sunday, praise God, and Wednesday, amen. But praise God, I don't know this message for us today. Praise the Lord, hallelujah. And I don't know if this is a teaching or preaching. God knows. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God, glory to God. And we open our Bible in Proverbs chapter 11, verses 24 to 25. Praise God, hallelujah. Proverbs, amen, chapter 11, verses 24 to 25. Have you found it? We have it here in our screen. Praise God. Hallelujah. And Proverbs chapter 11, verse 24 said, "There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, amen, but tendeth to poverty." In verse 25, praise God, "The leader so shall be made fat, and he that watereth shall water also himself." Praise God. We have here, amen, our ES version, amen, and it says here, "One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give, and only suffer want. Whoever brings blessing will be enriched, and the one who waters will himself be watered." Praise God. And I love this version in NIV. It says, "One person gives freely, amen, yet gains even more." He gives freely and gains even more. It comes back more. Another withholds and truly, praise God, but comes to poverty. Verse 25, "A generous person will prosper." Amen. What a beautiful verse and promise. A generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. God, we thank you and we magnify your name. We exalt you, God. We give you praise and glory. And we thank you, God, for this word that we have just read. And I pray for the power of your words to move and speak to every one of us, God. I pray for wisdom. I pray, Lord God, for understanding. Yes. I pray for an open heart, oh God, to receive your words, oh God, with humility and with faith, oh Lord. With a thankful heart, oh Lord. Bless, oh God, and I pray for your spirit to move continually and strengthen us, oh God. Speak to us, oh Lord. In Jesus' name, oh God, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. And through these verses, I love to give you this message from the Lord. The power of a generous heart. Can you tell to your visit mates, amen, and tell him, amen, there's power in giving. There's power in giving. Praise God. You may be seated. Praise God. Power of a generous heart. Power of a generous giving. Praise the Lord. Amen. There are people, amen, that, when it comes to giving, they back on. Praise God. Because they thought, praise God, that when giving, amen, they lose. Praise God. Or they lost, yeah. Praise God. But the promise of God is different. The principle of God is different. Amen. Because the principle of God, the more you give, the more you shall receive. Yun ang pangako, yun ang prinsipyo ng ating Panginoon. Amen. If you want to live, you must die.
Kumbaga parang baligtad. Di ba? Parang baligtad, mga kapatid. Kung gusto mong pagpalain, magbigay ka. Kung gusto mong mabuhay, kailangan kang mamatay. Yun ang prinsipyo ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. In Ecclesiastes chapter 11, verse 1, it says, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Praise God. Cast the bread upon the waters, and you will find it after many days. Now, we may be thinking, praise God, paano? Praise God, paano makikita mo siya lahat, mga kapatid? Praise God. But before that, I read a story. Amen. An elderly. Nabubulong na yung dila ko. An elderly man, praise God, decided to take his grandson, amen, to go fishing. Pumunta siya. Naintindihan naman yata ang Tagalog, di ba? Praise the Lord. Amen. He invited his grandson to go fishing. They got into the rivers. Amen. And so this boy was excited. Amen. Because, fishing is very hard. Diba? Sometimes takes times. Amen. Kailangan kang maghihintay doon. Amen. Para makakuha ka. Hindi ka agad-agad, mga kapatid, makuha ng fish. Amen. Kapag ka nilagay mo yung bait. Sometimes it takes time. Sometimes hours. Praise God. Until, amen, this fish, amen, found this bait or found this, the bait, the food. Bait. Yeah, bait, diba? The bait. Praise God. Amen. So, this boy is so very excited, amen, to go with his lolo or grandfather. Praise God. But when they arrive, and then into that river, praise God, he was astonished. He was questioning to his mind why he brought bread, and in fact with hot dog, parang sandwich. Praise God. At nagulat siya, mga kapatid. Amen. Bakit? Why he scattered it? Amen. He scattered it into the water. He said, why? Why, Lolo? Amen? Why, Lolo, you scattered? Amen. You cast the bread into the waters. Because the Bible said, cast the bread into the waters. Kinuha niya yung verse sa Ecclesiastes. Amen. Para sa fishing. Praise the Lord. Although this is not the right thing, amen, or understanding about this Ecclesiastes 11:1. Hindi yun ang tamang application nito. Praise God. But kung titignan po natin, mga kapatid, kapag ka mayroong mga isda, maglagay ka ng pagkain o magtapon ka ng pagkain, lilitaw yung mga isda. Diba? Because kakainin nila yung bread, kakainin nila yung hinagis mong food para sa kanila. Yes. Praise the Lord. Parang ganda, di ba, mga kapatid? Amen, but it's different. Amen, what the Bible tells us. Praise the Lord. In Revelation chapter 17, verse 15, itong sabi, mga kapatid, Revelation 17:15, we are told what the water signifies. And he saith, amen, unto me, the waters which thou sowest, amen, where the war sitteth, are peoples and multitudes and nation and tongues. Yung tubig daw, mga kapatid, amen, na sinasabi sa Bible, where the peoples, multitudes, and nation and tongues. Mga tao. Okay? And we know that the bread is the Word of God. Amen. Cast the bread. Cast the Word of God to the people. And you will see what's going to happen. Amen. Amen. When they hear the Word of God, when they catch
trust the word of God, amen, there may be salvation for them. Their mind will be open, amen, and they will bring, amen, they will go to God and will have their faith. Hindi sayang ang mga naikakalat po nating salita ng ating Panginoon. Why? Amen. Ang sabi ng Diyos, hindi babalik ang kanyang mga salita sa kanya na walang nangyayari. Praise the Lord. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya kapag nag-share tayo ng salita ng ating Panginoon sa iba, amen, maaring ngayon hindi sila mag-reply, pero nagtanim ka ng salita ng Diyos sa puso niya. Amen? Naghagis ka ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Amen? And then one day, tutubo ang mga salitang yan. At hindi mo alam, amen, magta-testify na lang sila. Amen? Mayroon ako narinig salita ng Panginoon. Amen? Matagal bago pa pero yung sinyer sa akin, hindi ko makalimutan. Maaring magte-testify silang ganun. Amen. Sinong ginamit? Maaring ikaw. Praise the Lord. I remember, praise God, that there is one sister, amen, on that day, amen, hindi pa siya tumanggap sa ating Panginoon. But after, amen, few weeks, nagbalik-balik siya sa, amen, nag-church siya. Hanggang, mga kapatid, magbabautismo siya sa pangalan ng ating Panginoon. After ng kanyang baptism, Sir Lenny, nag-testify siya. Praise God. Anong tinestify niya? Hindi ko makalimutan yung narinig ko na sinyer sa akin. Nung siya ay inorient. Imagine, I don't know, ilang weeks bago ka nabaptize, Sister Elma. Amen? 2 weeks, 3 weeks. Praise God, before na tumanggap siya sa ating Panginoon. I don't know kung ilang beses kayong naka-attend muna bago kayo tumanggap sa ating Panginoon. Praise God. But the very words of God, amen, sa puso po natin, amen, buhay ang salita ng Diyos. Hindi namamatay ang salita ng ating Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but my words, amen, shall not pass away. Praise God, hallelujah. Cast the bread into the waters. Praise the Lord. But there is a problem here. Praise God. For the Israelite, our responsibility is to plant the seed of truth. Our responsibility is to cast, amen, hallelujah, the word of God. Amen. One day, they will grow. But in Romans chapter 10, verse 12, 13 to 15, it says here, for whoever shall call upon the name of the Lord, amen, will be saved. Amen? Ang sino magtatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Paul is talking to the Hebrews. Paul is talking, amen, to the Israelites, to the Jews. Praise God. Whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But the question is, how then shall they call on Him whom they have not believed? In verse 14. Praise God. How? Tatanungin ko kayo, paano kayong maniniwala, amen, na mayroong Diyos kung hindi kayo nakarinig ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God. Paano kayong maniniwala na, oy, T3 na, wala na T8? Praise God. Unless na-announce ito. Unless nasabihin ito. Dahil narinig mo, dahil nabasa mo, praise God, so ay, T3 na pala. Hindi na pala T8. Because nakita mo, narinig mo, amen, you believe. Sabi ng mga kapatid, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But how then shall they call on Him whom they have not believed? How shall they call the name of Jesus whom they have not believed?
And how shall they believe in him of whom they have not heard? Who is this Jesus? Who is this God? If no one will tell them. Praise God. Paano nilang paniniwalaan? May salvation in Jesus' name. May kaligtasan sa ating Panginoon of whom they do not know and do not hear. How should they hear without a preacher? Kung walang mag-share. Praise the Lord. And in verse 15, praise God. And how shall they preach except they be sent? Alright? How shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. How can our family believe in the Lord our God if no one will tell them? How can they be saved if no one will tell them? If no one will share the gospel? There must be a messenger. There must be a preacher. Amen. And how can they preach if they are not being sent? Kailangan may magpadala sa Kanya. And we all know that Jesus sent us to them. But there must be someone. There are times, mga kapatid, we are so very timid to tell our family, amen, about the Word of God. Di ba, nahihiya tayo? Di ba, parang hindi ka buksan namin. In fact, parang tinatago natin na tayo nabaptize na. Tinatago natin, mga kapatid, na naglilingkod na tayo sa ating Panginoon before. Di ba? Amen. So, mga kapatid, paano nilang nalaman that we are already serving God and we have God? We have the desire, Lord, save my family as you save me. Lord, send someone. Kung hindi ako, send someone. Send a messenger. Kung hindi ako gagamitin mo, and make a way to hear your words. To hear them, your words. Amen. Para marinig nila ang salita ng ating Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. Glory to God, glory to God, glory to God. There is a solution for this. Na kung hindi natin sila maabot, amen, ang giving natin ang siya gagamitin ng Diyos. Praise God. And you know, mga kapatid, our giving reflects our relationship with God and His mission to this earth. Yung giving pala natin, nagre-reflect yan sa relasyon natin sa ating Panginoon. How much do we love God? How much do we love God? Praise God. When it comes, mga kapatid, sa, like for example, now, in giving, it's not only financial. We have our life, we have our time, we have our talent, our strength, lahat, mga kapatid. And how much do we love God kung papaano natin may bigay ito sa Panginoon? Praise God. Amen. How generous we are, amen, in giving to God. Gaan ito ka-generous. When sinabi natin generous, mga kapatid, praise God, ang sabi dito sa dictionary, generous is showing a readiness to give more of something. The one who gives more than is expected, amen, of them. He give pa kung anong ini-expect. That is generous. Okay? Pag sinabi natin generous, parang sobra-sobra kung anong ini-expect nila. You are so generous. Amen. Dito, mga kapatid, praise God, minsan kahit na konti-konti lang, He loves to give. Or she loves to give.
Praise the Lord. Kahit na konting candy lang, ilang piraso lang, pero she share. Tikman nyo, oh. Tikman nyo. Diba? Share the blessing, sabi nila. Share the blessing. That is generosity. Diba? That is generosity. Palakpakan natin ang Panginoon. And I know you know someone. Meron siyang gift of giving. Praise God. Hallelujah. And God said, babalik ito ng siksik-liklik at maapaw sa Hindi pala natin, mga kapatid, no? Hindi natin pwedeng sayangin ba? Amen. Yung mga sinishare po natin. Praise God. Kung may pagkakataon tayo, amen. Why? Why not give? Dahil ito pala, mga kapatid, ang susi ng pagpapala. Amen. You know, mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos na punta tayo sa poverty. Kasi ang Diyos natin mayaman. Amen. Ang Diyos natin, mga kapatid, siyang may-ari ng langit at ng lupa, silver, gold, sa Kanya lahat yan. Amen. At tayo na naglilingkod sa Kanya, amen, tayo, mga kapatid, na tumanggap sa ating Panginoon. Meron tayong Jesus. Kaya mayaman ang Diyos, tapos ang Kanya mga lingkod nasa poverty, parang hindi tama. Diba? Hindi tama, mga kapatid. Ang plano ng ating Panginoon, mga kapatid, pagpalain tayo, nandun ang prosperity. Amen. Wala sa vocabulary ng ating Panginoon na ang kanyang mga anak will put into poverty. Wala yon, mga kapatid. At pangako ng ating Panginoon, we are the head and not the tail. We are the lender and not the borrower. That is the promise of God to us. Amen? We are above and not beneath. That's right. Tayo ang nasa taas. Kasi, mga kapatid, ang pinaglilingkuran nating Diyos ay mayaman. Ang pinaglilingkuran nating Diyos ay mapagpala. Ang pinaglilingkuran nating Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng bagay. And for His name's sake, for His name's sake, amen, hindi niya pababayaan ang mga tumanggap sa Kanya. Dahil dala-dala natin ang pangalan ni Jesus. Dala-dala natin ang Kanyang pangalan. We are being baptized, amen, in Jesus' name. Amen, hallelujah, filled with the Holy Ghost. Kaya kapag dumating yung time, amen, we are already serving God. Amen. At tapos, nandun tayo sa isang kahit, isang tuka. Hindi tama yung ratio. Amen. Hindi yun ang pangako ng Diyos. There must be something wrong. Amen. If the children of God, amen, kakain ng isang kahit, isang tuka. Isang trabaho, mga kapatid, kakain. Amen. Yung kanyang sweldo, mga kapatid, amen, kulang pa. That's not the promise of God. Hindi yun ang promise ng ating Panginoon. Dahil ang promise ng ating Panginoon, mga kapatid, abundantly. Amen. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi yung isang trabaho, isang kain. Isang trabaho, isang kain. Isang trabaho, isang kain. Hindi yan ang pangako ng Panginoon. Pangako ng Diyos ay pagpapala. He make us rich. Praise God. Wala sa poverty. Wala, mga kapatid, yung tayo, mga kapatid, ay baon sa utang. That's not the will of God. Because the promise of God, hindi tayo ang mangungutang. Tayo ang magpapahiram. Amen? Tayo ang hihiraman. Hindi tayo ang kapatid ang hihiraman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. It reflects, amen, our relationship with God. Hallelujah. And it says here, mga kapatid, no,
it reflects how much we love God. Likewise, of the love of God for us. Kung paano tayong minahal ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon giver siya, di ba? Mahal kasi tayo ng Panginoon. God loves us so much. And when it comes to love, there's a quotation, praise God, that says, you can give without loving. You can give without, okay, go. Bigay. But you cannot love without giving. If you love them, you give. Kasi mahal mo sila. Diba? The same thing as with God. The same thing as with God. God loves us so much. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya dun sa time, amen, that we are in danger. Sa time, amen, that we are losing, amen, our life, amen, into eternal damnation. God made a move. God made a move. Anong ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid? Yung kanyang sarili. Nagkatawang tao siya. You know, mga kapatid, yung bang God is a spirit. Espiritu ang Diyos. Amen? Pero there is a law. Without shedding of blood, there is no remission of sin. But God is a spirit. He has no flesh and blood. Praise God. But nothing is impossible with the Lord. Nag-sacrifice siya, mga kapatid. Amen. He came to earth. Amen. Nagkatawang tao. Para magkaroon siya to have flesh and blood. Para mai-offer pambayad sa ating mga kasalanan. Amen. Para mga kapatid, yung eternal damnation natin, mga kapatid, makancel. Amen. Binayaran niya yung kasalanan natin, mga kapatid, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Nandito kayo, mga kapatid, maraming mothers dito. Amen. Kapag ka ang anak nyo nasa sitwasyon, mga kapatid, na hindi maganda, tatawag nga lang sila, nasa kulungan ako, I need money. Ikaw na kahit wala kang pera, gumagawa ka ng paraan para magkaroon ng, para ma-absuelto siya, para makapagbagay siya, magkaroon siya ng pera. Because we love them. Diba? Kapag narinig mo, mga kapatid, nasa hospital po ako. Kahit wala kang pera, kung sino-sino ang pupuntahan mo, pahiram. Because yung anak ko nasa hospital. Kahit ayaw mo. Kahit nagalit ka na sa iyong anak. Pero kapag ka dumating sa sitwasyon na yon, lumalabas yung love natin. Amen? Kaya natin mag-sacrifice. That sometimes, mga kapatid, kahit na napakahiya na tayo, okay na para sa anak ko. Praise God. Kahit iba na yung trato ng inyong mga employer, but for the sake of your children, kaya ko. Lalaban ako para sa kanila. Why? Because you love them, you love your children. The same thing as with God. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nakaya niya na mag-sacrifice doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Kasi gusto niya tayong abutin. Kasi gusto niya tayong iligtas. And our giving reflects our relationship with Him. Praise God. At dahil, mga kapatid, meron na tayong Kristo, meron na tayong Panginoon. Yung character ng Panginoon, being so generous, nakakapi natin. Why? God is love. Amen? God is a giver God. God is a blesser God. Kaya kung ang Panginoon nandito na sa puso natin, nami-mirror natin yung kanyang character. Yes. Amen? We mirror His character.
sa giving, kahit sa pagbibigay, nare-reflect po natin. Why? Jesus is in us. And we love Jesus. We love the Lord. Come on, palakpakan po natin ng Diyos. When we practice generosity, we mirror the very nature of God, showing His love, compassion, and grace to the world. Praise God. Kapag ka napapractice daw po natin, mga kapatid, ang pagiging generous, yung giving, mga kapatid, we mirror His character. Wow. Praise God. Now, mga kapatid, in the power of a generous heart, it says here, generosity is strength and relationship. Yes. It is strength and relationship. Lahat ng mga binibigyan mo, very close sa'yo. Diba? Diba? Amen. Experience nyo yan. Experience natin yan, mga kapatid. Amen. Close sila, mga kapatid. Why? Nababahagingan mo sila. Praise God. Hallelujah. In Proverbs chapter 11, verse 25, it says, ang sabi niya, a generous person will prosper. Amen. Okay? Tandaan nyo. A generous person will prosper, and whoever represses others will be repressed. Amen. Diba? Kung sino man, mga kapatid, ang nagbibigay, nabibigyan din siya. Imagine? Amen? Ang sabi mga kapatid sa Tagalog, I want to read this in Tagalog. Verse 25 muna sa Proverbs. Proverbs 11:24. Makinig kayong mabuti. Ang taong mapagbigay ay lalo yumayaman. Ha? Ganon? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman? Praise God. Now, mga kapatid, hindi lang ito financial. Mga kapatid, yumayaman ka sa relasyon, yumayaman ka sa pag-ibig, yumayaman ka sa kagalakan, mga kapatid. Amen. Yumayaman ka spiritually. Amen. God will bless you spiritually, mentally, socially, physically, and financially. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pero ang sabi dito, mga kapatid, ngunit ang naghihirap, ngunit naghihirap ang piko ng mga kamay. May nagsasabog at tumutubo pa. At may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Hawakan lang niya. Akala niya, mga kapatid, higit siyang magkakaroon. Pero hindi pala. Lalo siyang nangangailangan. Huwag kang magbigat. Sige, hawakan mo lang. Praise God. Huwag kang tumulong. Sige, ikaw lang mag-isa mo. Darating sa time, ikaw ay nangangailangan pala. Pero sa mga nagsasabog, sila na nagbibigay, mga kapatid, amen, instead na makulangan ka, lalo ka palang yumayaman. Lalo ka palang pinagpapala. Praise God. Hallelujah. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sa verse 25. Right. Woo! Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Hindi yan physically natataba ka. Okay? Sabi nila, ayoko nang magbigay, tataba ka na ako. Hindi na sinasabing tataba. Ang sinasabi dyan, mga kapatid, ay ang pagpapala. Amen? At siyang dumidinig ay madidinig din naman. Praise God. When we give generously to others, amen, it not only blesses them, but also enriches our own lives.
Generosity fosters or bring up deeper connection. It strengthens relationship. Yung connection lumalalim. Di ba? Lumalalim mga kapatid. It builds trust, amen, and creates a sense of community. It builds trust. It connects very strong. Praise God. In the parable of the Good Samaritan, amen, in Luke chapter 10, verse 25 to 37, we see the transformation power of generosity. The Samaritan's willingness to help a wounded stranger illustrate how acts of generosity can bridge divides and bring healing to a broken relationship. Magbigay ka sa kaaway mo. Di ba? Magbigay ka. Tulungan mo yung kaaway mo. Mabibuild up ang relationship. Magkakaroon ng forgiveness. Amen. It builds relationship. Lalo na sa time, mga kapatid ng kanilang pangangailangan, bakit ko yan tutulong? Kaaway ko yan eh. Di ba? Pero kapag ka tinulungan mo siya, mga kapatid, para mo siyang sinampal, magbibuild ka ng relationship sa kanya. Giving strengthens relationship. Another thing, mga kapatid, giving, prosperity, okay? Ito na nga lang muna ako kasi parang inaantok kayo eh. Para makuha ko yung focus niyo. Giving is like sowing. Sowing, pagtatanim. Giving is like pagtatanim pala. Sowing. Sino na sa inyo ang mga kapatid ang nagtanim na walang bunga? Albawa, nagtanim kayo ng mangga. Praise God. Tanim kayo ng mangga. Hindi kaya kayo mamumunga pagdating ng panahon? Basta hindi mamamatay. Pag nagtanim ka, huwag mo siyang papatayin. Diligan mo yan. Alagaan mo yan. Praise the Lord. Pag nagtanim ka, nakakita na kayo ng mais? Ang mais, kapag ka tinanim mo siya, praise God, isang mais lang, isang butil na mais, di ba? Pag tumubo yan, ilang mais ang ilalabas? 60 pods, in case ng isang years lang, di ba? Ang dami ng mais. Isang dami ng butil ng mais. Pero, saan ang galing? Sa isang butil na mais. Isang butil na mais lang, Sister Lenny. Praise God. Pagka tinanim mo yan at tumubo yan, praise God, hallelujah, higit pa, sapat pa, mga kapatid, ang babalik sa'yo kapag ka itinanim mo yan. The same thing as with giving, mga kapatid. Sabi nga, ay isang $1, babalik sa'yo 100, 60 folds, 30 folds, amen, 100 folds. Amen. $1. $1. And how much more kung higit pang ibibigay po natin sa ating Panginoon. Praise God. Hindi lang $1 ang babalik sa'yo. Anong sabi ng Luke chapter 6 verse 38? Sa pag nagbigay ka, babalik sa'yo. Give and it shall come back unto you. Amen? Siksik, liglig at umaakaw. Babalik yun sa'yo. Diba? Give and it shall come back to you. Press down, shaken together, and running over. Praise God. Shall men give into your bosom? For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Measurement. Kung ang isang butil ng mais, okay? Pag tumubo ito, maraming mais ang lalabas.
60 folds, 100 folds, 30 folds. Mga kapatid, sa isang mais lang, corn cob. Amen. Madami na, Brother JP. The same nation. Isa lang tinanim mo, kung ilan lang yun, for example, isang baso, Sir Miriam, magbigay ka ng isang baso. Isang basong siksik, liglig, at umaapaw. Nababalik sa'yo. Nakuha nyo isang baso, running over. Press down and running over. Shaking together and running over. Isang baso. Okay? Kung binigay mo timbang. The same nation. Isang timba, siksik, liglig, at umaapaw. Magtanim ka ng maraming butil na mais. Amen. Ilang mais ang babalik sa'yo? Sako-sako. Di ba mga kapatid? Ilang ay babalik sa'yo? Mga kapatid, siksik, liglig, at umaapaw. Amen. Kung ilang butil yan, babalik sa'yo ng higit pa. Huwag kang masatisfied lang sa isa. Huwag kang masatisfied lang sa isang basong tubig. Although sabi ng ating Panginoon, Sir Lenny, kahit na isang malamig na tubig lang ang ibigay mo sa lingkod ng ating Panginoon, higit na ang iyong pagpapala. Sabi ng mga ibang preacher, lalo na pag may kulay. Di ba? Kung isang tubig na malamig lang ibigay mo sa kanila, sa mga lingkod ng ating Panginoon, babalik sa iyo ang pagpapala. Nagbiro yung mga preacher. Lalo na kapag ka mayroong kulay yan. Ibig sabihin, mga kapatid, ibang kasama niyo, di ba, mga kapatid? Amen. Kung doon sa baso pa lang may pagpapala na, how much more kung higit pa ang iyong ibibigay? And remember, don't do this, mga kapatid, no? Huwag mong ibigay sa tao. Ibigay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Kapag ka tumulong ka, mga kapatid, Lord, para sa iyo yan. Pag nagbigay ka, sabihin mo, Lord, para sa iyo yan. Dahil kapag ka ako ang binigyan niyo, tao ako, binigyan niyo ako, hindi ko yan may babalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. Pero pag binigay mo yan sa akin, Panginoon, expect for something, and then may babalik ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Sabi ng Diyos, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. As to the Lord and not unto men. Whatsoever you do, hindi tayo men pleaser. Kasi para maging close ako. Amen. Kay pastor. Please God, gagawin ko to. No. Para close ako sa aking leader, gagawin ko to. No. Gawin mo yan sa Diyos. At ang Diyos ang lalapit sa iyo sa kanila. Amen. Gawin mo lahat yan para sa ating Panginoon. Everything you do, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen. We are not man-pleaser. We are God's pleaser. And God is faithful. God is faithful. Hallelujah, to bless us. Giving, hallelujah, is like sowing. Giving is a privilege. Privilege. Sabi na mga kapatid, no? Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 8, verse 5, verse 4 to 5, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord people. And they exceeded our expectation. Amen. They gave themselves of all to the Lord. And then by the will of God also to us. Yung privilege, amen, of sharing.
the ministering to the saints is a privilege for them. You know, mga kapatid, there's a church in Macedonia. Mahirap lang sila, Sister Susie. Merong church sa Macedonia, mahirap lang sila, Brother JP. Pero nung nalaman nila na nagkaroon ng prophecy, magkakaroon ng tagbutong, praise God, sa isang lugar, alam nila na mayroon pong mga kapatiran doon. Anong kanilang ginawa? Because they love God. Nag-usap-usap sila. Tutulong tayo sa kanila. Amen. Tutulong tayo sa kanila. Praise God. Kahit na naghihirap sila, hindi sila katulad maari natin na monthly meron tayong sweldo. Kahit pala, hindi katulad mga kapatid na meron kayong monthly tinatanggap. Sa Pilipinas, maari mga kapatid na ang trabaho lang nila mga kapatid ay sa bukid at seasonal pa. Yes. Praise God, hallelujah. Itong mga taga sa Macedonia, mga kapatid, amen, mahirap lang sila. Maaring wala silang mayayaman, malalaking trabaho, wala silang malaking sweldo, mga kapatid. But they felt the burden. They felt the burden. Nung nalaman nila na kailangan ng tulong ng isang church, nag-usap sila. We will give. At nagtaka si Pablo, higit pa sa ine-expect niya ang naibigay ng mga Macedonia. Bakit? Bakit higit pa, mga kapatid? Amen. Because inisip nila, this is a privilege for them to share. Amen. Pribilehi para sa kanila ang magbigay. Meron akong nabasa. Amen. Meron siyang mag-asawa, mga kapatid. Nakita nila, amen, ng missionaries. Kaya nasa driving sila at nakita nila yung dalawang mag-asawa. Yung mag-asawang to nasa bukid nag-aararo. They don't have carabaos, they don't have cow to pull the araro. Plug. Praise God. Ang sabi mga kapatid ng missionary, siguro ang hirap-hirap nila. Kasi yung nagiging kalabaw, yung lalaki. Siyang humihila, yung babae siya ang nagsusunod. Sabi ng missionary, kawawa naman sila. Wala silang kalabaw, wala silang cow, amen, para humila ng araro. Pero ang sabi ng pastor, no, you are wrong. They are very rich. How come? Sila ang humihila, amen, na siyang nagiging kalabaw, pero they are very rich. Sabi niya, bakit? Bakit mo sinabing they are very rich? Sabi niya, meron sa church, amen, na maraming poor. Sabi niya, ang ginawa nila, binenta nila yung kanilang kalabaw at yung pinagbentahan, tinulong sa mga kapatirang mahihirap. Praise God. Itinulong nila. Just imagine that. Nagtanong, bakit nila ginawa ito? Bakit mas naniisip pa nila mag-araro sila, mga kapatid, kesa dahil meron na silang kalabaw? They said, thank God we have a cow because we have the privilege to have. Privilege to be used by God. They have the privilege. Maaring wala tayo, mga kapatid, na tinatanggap, but we are willing to give the privilege to minister to the saints. Amen. Maaring wala silang kalabaw. Amen. Nagtatrabaho sila, mga kapatid, ng sarili nilang lakas, Sister Susie. Pero hindi nila alam, yung kanilang kayamanan ay
ay hindi mananakaw. Yung kanilang kayamanan hindi masisira. Ay kaya sabi ng Lord, hindi sila mayaman dahil ang kayamanan nila nandoon sa langit. Ay nagdadagdag kanila hanggang sa kanilang kamatayan. Pero yung kayamanan natin dito, nasisira, nananakaw. For where your treasure is, there your heart belongs. Their heart is in heaven. Where is their treasure? Where is their treasure? Where is their heart? Praise God. Palapakan natin. Tumayo po tayo lahat na. Dumating yung time, nagkaroon ng famine. Amen. Sa Israel. Because Elijah declared there will be no rain or dew. Walang ulan. Dumating din yung time, amen, na natuyo yung brook of Cherith. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, Brother JP, pumunta ka sa Sarepta. Meron akong kinausap doon na babae. Puntahan mo siya. Go. Meron na akong kinausap. Nung pumunta siya sa Sarepta, may nakita siyang widow woman. Sister Lenny, namumulot siya ng woods. Ang sabi niya ni Elijah sa babaeng ito, can you give me water? Nung paalis na siya, and please, bake me a cake. Sabi ng babae, Sister Lenny, I have only handful of flour and little oil. I am picking up woods so I can cook this handful of flour so we may eat with my child and die. Handful na siya. Wala na. Pag naluto ko na to at nakain namin ng aking anak, mamamatay na kami kasi wala na akong maluluto. Pero ang sabi ni Elijah, go, cook that for me and then you can cook for yours. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa 1 King, chapter 17, verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord send rain. Amen. Hallelujah. In the land. Magluto ka. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi mawawalan ng flour ang jar mo. Hindi mawawalan ng oil yung bottle mo. Kung tutusin, wala na, Brother JP. Kakainin na lang nila yun. Pero hiningi ng Diyos, ibigay mo sa aking lingkod, pakainin mo siya. But there is a promise. After na binigyan siya ng tinapay, ang sabi ni Elijah, go and cook for yours. Alam ng widow woman na to, wala na siya. Kasi naluto na niya eh. Pero nung tinignan niya, may handful of flour again. Magluluto siya ng morning, babalik siya doon sa jar, meron na naman siyang lulutuin. Last kakain sila, wala na, pagbalik niya, meron na naman. Every time na magluluto ang babae nito, Sister Miriam, amen, wala na sa kanilang paningin, pero mga kapatid, lagi siyang merong nakukuha iluluto dahil yun ang pangako ng ating Panginoon. When you give to God, amen, kung ikaw ay magbibigay sa ating Panginoon, higit pa sa ini-expect mo ang ibibigay ng ating Diyos.
there's a lad, amen, na meron lamang 5 loaves of bread and 2 fishes. Ang daming tao. 5,000 men, hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. Pero dahil sa batang ito na nagbigay ng 5 loaves of bread and 2 fishes, amen, binigay niya sa Panginoon, anong nangyari? Napakain yung mga 5,000 men. Napakain yung mga tao, mga kapatid, dahil lamang sa kakaunting pagkain na binigay sa Panginoon. May imposible ba sa Panginoon? Walang imposible sa Diyos! Kung anong ibibigay ko sa Panginoon, pagpapalain niya ng Panginoon. And one more thing, mayroong isang asawa ng propeta. Yung asawa ng propetang ito, lumapit kay Elisha, Sister Miriam. Ang sabi niya, kilala mo yung aking asawa, faithful siya, pero patay na siya. Iniwanan niya ako ng napakaraming utang. Eto ngayon, yung mga napagkautangan niya, kukunin nila yung aking mga anak na pambayad sa utang. Ang sabi ni Elisha, ano ang meron ka? Ano ang meron ka? Hindi hahanapin ng Diyos, mga kapatid, kung ano ang wala ka. Kung ano ang meron ka. Ang tatanungin ng Diyos. Hindi niya tatanungin, mga kapatid, amen, yung mga bagay na wala ka. Meron ka na. Kung anong meron ka. Amen. Ang tinatanong ng Diyos, what do you have? Sabi ng babae, I have only a bottle of oil. Go home and gather a lot of containers. Pumunta ka sa mga kapitbahay, manghiram ka ng maraming containers. Yung lahat ng mahihiran mo, lahat ng makukuha mo, punuin mo ang bahay mo ng mga containers na walang laman. At buksan mo yung oil, i-pour out mo na sa mga walang container. Vicky, bottle of oil compared to a lot of containers. A lot of vessels. Habang mayroong vessels, habang mayroon siyang binibigyan, hindi natutuyo yung bottle of oil. Habang mayroon siyang binibigyan, amen? Brother JP, habang may binibigyan siya, amen, tuloy-tuloy ang daloy ng oil. Tuloy-tuloy ang mga pagpapala habang may binibigyan siya. Amen? Tuloy-tuloy ang pagpapala. Pero nung nag-stop na yung bibigyan niya, nag-stop ang oil. Nung nag-stop na wala na siya makitang bibigyan, nag-stop yung oil. Tumingin ka ng iyong pagbibigyan para hindi mag-stop ang iyong pagpapala. Huwag mong isipin, bigay ako ng bigay, bigay ako ng bigay. Amen, sa pagbibigay mo, yan pala tumutuloy-tuloy, mga kapatid. Amen, ang iyong pagpapala. Huwag kang magsawang magbigay para hindi mag-stop ang iyong pagpapala. Amen, sa Panginoon. Amen. Pagkalang ka, yan ang mga container, yung mga binibigyan mo, yan ang mga container. Amen, na dapat mong punuin. Pero kung wala ka ng bibigyan, wala nang pagpapala. Stop. Ang pagpapala. God is good. We are just a vessel of God's blessing. Just a vessel of God's blessing. Huwag mong isipin nang gagaling sa'yo. Ang mga binibigay mo, galing sa Panginoon. We are just a vessel. Pinapadali lang sa atin
ng Panginoon, amen. Ang mga pagpapalang yan, huwag mong saraduhan ang boses, amen, ng iyong pagpapala, amen. Huwag mong saraduhan yan para tuloy-tuloy, amen, ang pagpapala ng ating Panginoon. Narinig natin ang mga nagtitikom ng kamay, lalo silang naghihirap. Pero yung patuloy na nagbibigay, lalo silang yumayaman. Why? Kasi nagiging daluyan sila, amen, ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen. The blessing hindi galing sa atin. Ang blessing galing sa Panginoon. Yung mga binibigay natin, hindi galing sa atin. Galing yan sa Panginoon. Pinapadaan lang pala sa atin. God is only looking for someone that He can use. God is only looking for someone to be His vessel. Hallelujah. And if you are His vessel, God, the blessing of God flows in your life. Because we are His vessels. Praise God. Mga narinig natin, puro nasa Bible. Itong sasabihin ko, mga kapatid, na tunay na nangyari kahit sa sarili ko, kahit sa buhay ko. Praise God, na hindi ko alam, mga kapatid, amen, kung paano ginawa ito ng Panginoon. But God, nothing is impossible with Him. Lagi ko itong pinapatuto, and do not misunderstood me. Hindi ko pinagyayabang ang sarili ko. Ang Diyos ang tinatakas ko dito, mga kapatid. We are just a vessel. Sa Pilipinas, may gustong pagpalain ng ating Panginoon. Praise God. Dumating lang yung time, mga kapatid, na ako ang nakita ng Diyos na vessel. Praise God. Meron ako, mga kapatid, na nung umuwi kami sa Pilipinas, marami akong pagpapalang na experience sa pag-uwi ng mga kapatid. Amen. Doon sa wallet ko, I think, na-testify ko na to. Praise God. Diba, mga kapatid, sabi ko doon sa wallet ko, mayroong $1, Hong Kong dollar doon. Pero gustong pagpalain ng Panginoon yung kanyang anak. Praise God, ang sabi ng Panginoon sa akin, ibigay mo yan. Ibigay mo yung dollar mo sa kanya. Praise God. Okay, Lord. Pero palitan mo. Praise God. Binigay ko, mga kapatid, and I don't expect na ganun ka-abra. Ang alam ko, pagdating ko dito, doon lang papalitan ng Panginoon o sa mga susunod na araw, I don't know. Pero ang lambing ko lang sa Panginoon, Lord, bigyan mo ulit, palitan mo, para may laman yung wallet ko. Praise God. Doon, sa youth camp, may biglang lumapit, Sister Elma. Ang sabi niya, gusto kong magkaroon ng seed faith sa'yo. Sa akin, sino ba ako para bigyan nila ako ng seed faith? Sino ba ako? Pero anong sabi, mga kapatid? Sinabi ng Espiritu na ibigay ko daw ito sa'yo. And God spoke to me. Ito yung sinasabi mo, anak, napapalitan ko. Amen. Hallelujah. Higit pa doon sa binigay ko. Dumaloy lang sa akin. Ginamit lang ako ng Panginoon. Saan galing ang blessing? Sa Panginoon. Amen. Praise God. Kahit na doon sa mga kapatid sa rental ng church, wala naman akong may bibigay, mga kapatid. Pero yung willingness lang, yes Lord, I will give. Yes Lord, just use me. Kahit wala akong hawak, amen, just use me. Yes Lord, sinabi mo, yes Lord. Praise God. Sinong ginamit ng Panginoon? Meron siyang ginamit, pinadaan lang sa akin. Saan ang galing ang blessing? Sa Panginoon. Yes. Wala akong sweldo. Pero mga kapatid, dahil sa willingness, Lord, use me, tumaan. Hindi galing sa akin yung binigay po namin, mga kapatid, na rental. Hindi galing sa akin. May ginamit na tao, mga kapatid, at nag-flow lang sa akin.
Bakit nakaya ng mga Macedonians ang magbigay? Na kahit sa kanilang paghihirap ay kaya nilang magbigay. Ano ginawa nila? Unang-unang ginawa nila, Sir Eve, they give themselves to God. Unang-una nilang ginawa, Lord, ito ang aking buhay. Gamitin mo ako. Lord, here am I. Here am I, use me. Make me a vessel. Kaya hindi nagiging mahirap sa kanila ang magbigay dahil binigay nila unang-una ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Because when God speaks, amen, hindi magiging mahirap sa kanila ang say, yes, Lord! Yes, Lord! Use me. Why? Binigay na nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Hindi sila naging stingy. Nagkaroon ng willing vessel. Willing vessel. Hallelujah. Praise God. Kanina mga kapatid, habang binabasa ko yung Bible, dumating yung time, Brother JP, na kailangan nang i-stop na magbigay ang tao. Kasi sobra-sobra na ang kanilang binigay. Doon po mga kapatid sa pag-build ng temple, nagkaroon ng commands, magbigay tayo para makapag-build up tayo ng temple. And every morning, sa Alma, yung mga Israel, nagbibigay sila ng gold, silver, kung anong meron sila. Nagbigay sila. Every morning, even at night, nagbibigay sila. Bigay sila ng bigay. Amen. At ang sabi ng mga workers, Moses, sabihin mo na sa mga tao, stop na silang magbigay. Sobra-sobra na. Wow! What a good report na kailangan kang bigyan. Huwag na sisutan ng pagbigay. Kailangan, ibang dumarating, di ba? Kailangan puspusin muna, kailangan tuktukan muna para magbigay. Pero sila mga kapatid, ini-stop na sila para magbigay. Amen! Mga kapatid, dahil nandun ang kanilang puso, willingness to give. Why? They give themselves to God. How I pray na sasabihin sa akin ng Panginoon, anak, tama na. Marami ka nang binigay. Praise God. Anak, okay na. Praise God, sobra-sobra na ang ginawa. Yung sabihin ng Panginoon sa'yo, it's enough. You have done so much things. It's enough. You gave so much. Amen. Kahit nasabihin ko, wala naman, Lord. Isip na nung binigay ko. But you have done so much. Sobra-sobra nang binigay. What can be given to God? If He has given unto us everything that we have. God is only looking for some vessel. Wala tayong maibigay, but God is looking for someone to be His vessel. A vessel that He can use. Will you give Him your heart? Will you give Him your time? Will you give Him the thing that God is looking for? Can you offer your life to God? Lord, here I am. Here I am, use me. Lord, here I am, send me. Lord, here I am. I give my life. I give my time. I give
The altar is open forever. The altar is open. Anong may offer natin sa Panginoon? Anong may bibigay natin sa Panginoon? Here I am, Lord. I surrender. God, here I am. I surrender everything that I am. Here I am, God. Hallelujah, 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 hallelujah. There is power in a generous heart. Huwag mong isiping mawawalan ka, kapatid. Huwag mong isiping malulugi ka. But the Bible said, lalo ka pa ng yayaman, lalo ka pa ng pagpapalayo ng Panginoon. Because giving is like sowing